So, ang ano naman natin ngayon, ang tuturo ko is yung about SSF. Kasi para kayo naman yung next. So, ang una natin sa SSF ay itong plan. So, kung nakapag, kung na ano nyo na yung, ay, hindi pa pala. So, di ako nakapag-record noon. So, kayo nang bahala. So, dun sa plan natin, kunyari ito ay 12/31/25. Ayan, ito ay ang count ng ating revenues. So, dito, mula sa plan natin, makikita natin kung ano yung mga scope in. So, ang ano mga scope in, sorry, sorry, ba't ganito? So, yung mga scope in natin is yung mga balance na, yan, sorry. So, ano, yung mga scope in natin, ay yung itetest nating accounts. So, to ay more than kahit okay lang yan. Ang itetest natin, yan, yung mga yan, ito mga scope in, basic, kasi more than materiality level. Ang materiality level kasi natin is ito, 427. So, ang ano natin, scope out is 447. So, dapat magdadagdag pa tayo ng isa. Kaso, since this was interim, hindi ako nakapagdagdag ng isa. Kasi ang expected dati ay more than 427. So, ayun na lang. Ang gagawin natin ay, basta alam niyo na itong scope in, scope out. Pag scope in, above materiality. Tapos kapag itong scope out ay more than materiality pa din, dapat magdadagdag pa tayo. So, okay. Ito, dahil ang ano natin ay full substantive. So, test of details natin itong water kasi fluctuating siya, hindi siya fixed. Fluctuating, hindi siya fixed. Kaya test of details natin siya. So, dito sa audit procedures, ang gagawin natin dito ay judgment natin. So, kailangan natin pagganahin ng ating pagiging auditor or pagiging pagiging accountant na dapat may judgment tayo. Professional judgments regarding this. So, si association dues ay fixed kasi siya based dun sa ano natin, sa square meters. So, fixed to, kaya ang ginawa natin ay reasonableness test. So, nasa contract din yan or nasa memo ng ating asosasyon. So, wala yan. So, fixed yan. Hindi siya text of details. Si rental income ay fixed based sa contract. So kapag may contract, ano natin siya, test of expectation or reasonableness test. So reasonableness test ay, ang gagawin natin sa kanya ay reasonable, depende sa ating contract. Kaya siya tinawag na expectation kasi na-expect lang tayo. Based dun sa contract, ito dapat ang ating revenue. Kapag hindi ito yung revenue, nagkakaroon tayo ng ah difference testing or tatanong natin kung ano yung nangyari. So, ayan. So, itong si environmental, so EMU, ay fluctuating din siya, not fixed, kaya nag-test of details natin siya. So, vehicle pass, fluctuating din. So, hindi siya fixed, walang contract. So, test of details. Sa interest income, recomputation lang since may interest, interest computation sa cash natin. Then, room rental, though may contract to, kasi hindi siya fix na laging araw-araw merong function room rental. So, hindi talaga siya fixed. So, test of details natin yan. Penalties, scope out dapat to. Ito, multi-purpose covered court. So, test of details kasi hindi naman araw-araw may nagrerenta tsaka hindi fix kung ilang oras yung pagrerenta sa ating court. So, test of details natin siya. And miscellaneous income kasi hindi naman natin alam kung ano tong miscellaneous income. Kung fixed ba siya, by contract ba siya. So, test of details talaga siya. So, tandaan na kapag expectation ay may contract or fixed yung amount niya. Okay? So, kumbaga, kaya kung hindi man fix is
fluctuating na konting-konti. Pero kapag fluctuating or iba't iba siya ng malaki, test of details na natin siya. Pag expectation or reasonableness test is uh, hindi siya nagbabago masyado at or may contract. Okay? So, pagkatapos natin dito sa ating plan, ito kasi yung plan procedure natin, pupunta na tayo dito sa SSF. My God, hindi siya na-save. So, ayan. Teka lang, pause ko muna. Ayun. Di pala ako nag-aano. Nang, wala palang nakamute pala. So, ulitin ko. So, dito naman tayo sa ating SSF. So, ano nilalagay natin sa SSF is yung mga ano natin, yung mga, ang tawag dyan? Yung mga test of details. So, mga test of details lang yung kukunan natin ng samples. So, ano yung mga test on, ano natin? So, test of details to. So, ayan, hindi lang napalitan dito. Test of details na ito. Ayan. So, test of details natin ay si asok juice, ay si water juice. Ah, yan. Values. Water juice, si EMU. Ay, sorry. CMU. Ang mga scope in lang ang kunin natin, hindi yung mga scope out. Okay? Okay. So, si function room rental, si scope out, scope in. Yan, multi-purpose. And the miscellaneous income. Okay. So, ayan na yung mga account title natin. Sila yung mga test of details at yung mga nakascope in natin. Okay? So, ano pa yung sunod? So, total population values natin ay, ang population value ay ang amount sa TB. So, amount sa TB natin yan ay ito. Pero, ang ating kukunin ay yung ito. Ay, sorry. Mali na naman. Di pala ito na edit. Yan. Kasi pwede naman nating kunin yun dito, pero gusto ko yung absolute or yung naka-positive. Kaya kukunin natin yung nasa scope in kasi naka-positive na yung nasa scope in. So, ayan. Water use, amount niya. Ayan. Water use, si environmental, si function room, ay si, ha, si sticker vehicle pass pa pala ay hindi natin nailagay. Ayan. Si sticker. Ayan. Tapos, function room rental. Function room. Si multipurpose at si miscellaneous income. So, pagka ganyan natin, ano ba yung total number of samples? Total number of samples based on the population value or ito ay based sa ating schedule. So, kapag wala kang schedule, hindi mo makukuha yan. So, punta tayo sa schedules. Si water juice, nilagay ko natin dito. So, si water juice ay ilang sample siya. Naku, ang dami. Yan. So bilangin natin. One, two. So, hanapin natin. Dadrag lang natin yan. One, two. Tapos drag. Do hanggang dulo siya. Ayan.
So, ilan yung samples natin? 1,853. So, 1,853 ang ating samples na ilalagay dito. 1,853. Okay? So, water juice, hanggang 1,853 siya. So, 1,853 ang ating water juice. So, environmental, ito si ENV. Ayan, ulit lang natin. So, ilan samples ito? One, two, then, hindi natin siya pwedeng i-fill series kasi hindi natin alam kung ilan yung samples. Ayan. So, may 1,853 din siya. Kasi almost parehas lang naman siya. Ah, teka. Tama naman. Pero titingnan natin, kunyari si water juice. 'Di ba? Magkano ang dapat niya? 22,894. So, tama ba sa ating population or sa per TB natin ng schedule? So, same naman ito at itong si itong amount na to. So, tama yung schedule. So, si environmental ay 762,057. So, dapat ay 762,057 din siya. So, tama ang ating, yun, tama. So, iwa 1,853 natin siya. So, ano naman tong monetary values of items over tolerable misstatement? So, ano yung tolerable misstatement natin is yung CPM. So, CPM, may tolerable misstatement tayo na 427,000. Titingnan natin sa ating, sige, ito muna, vehicle. Mag-ano muna tayo, no? Sorry. Kung ilan nitong vehicle sticker ay hindi na natin ganyan. Pero kasi minsan pare-pareha siya. 1,365 siya. So, hindi per, ano natin, per, ito, per OR number natin siya. So, values natin, then, per reference number, tapos punta tayo dito sa data, tapos remove duplicates. Ayan. So, natanggal natin yung ibang duplicates. Yung iba ay okay na. So, isa-sum if lang natin. Sum if. Ang range natin ay ito. Yung reference. Ang criteria is ito. At ang sum range natin ay ito. So, magkano yung ang total na sa OR na yan is ganito. So, hulak lang natin. Kasi ang ano natin, ang samples na kinukuha natin is per account number. Ay, per document number. Ayan. Medyo madami lang pala ito. So, sorry. Ayan. Ay, baliw. Ay, sorry. Sorry, guys. Ayan. Ayan. So, ganyan. So, bilangin lang natin kung ilan yung OR number. Ayan. So, meron tayong 1,582 sa ating population na ating vehicle stickers. So, itong sorry, 1,582. So, itong tatlo muna ang ating gagamitin. 179. Okay, parehas nga ba sa dulo? Ay, tignan natin. Okay, 1,728,908. Same siya dito. Okay? Tapos, sino nga ba si monetary value of items over tolerable misstatement? Sorry. Ang ano natin, tolerable natin ay itong si PM. So, si PM, sabihin na natin si water juice, titingnan natin kung sino kung ah, ano yung mga tolerable misstatement. So, igagana natin. Yan.
kuha tayo ay gawin natin ay mag filter data, then filter. Tapos ang gagawin natin ay itong credit, largest natin. So, wala siyang over, o sige, sabihin na natin, ang gagawin na lang nating tolerable misstatement ay 400,000. Sabihin na natin ganyan. Yan, 400,000 ang tolerable misstatement natin. Pwedeng ganyan, pwedeng PM. Basta not higher na ating PM. Ayan. Bawal siya maging 430 kasi 427 ang ating PM. Okay. So, may tolerable misstatement na tayo. So, etong tatlo, ibig sabihin ay more than 400. So, magkano ang tatlo na yan? Sum natin. 122. Yan. So, 122 natin ang tolerable misstatement. So, ilan yun? Ilan to? Tolerable. So, tolerable state ay more than one. More than monetary value of more than the our tolerable is yan. Tapos tatlo siya. Tatlo yung more than 400 natin. So, ayan. Pwede natin siyang baguhin. Basta wag lang tayong more than the PM. Okay? Pwede siyang PM. Pwede siyang mas mababa sa PM, 400, 350. Depende sa inyo. Pero, ayun nga, ang pinaka, is 427 to 400, 200 ang ating limit. Okay. So, ayan na, nakakuha na tayo dito. Kuha naman tayo sa sa ENV. Tingnan natin kung may more than, ano, may more than 400. Tingnan muna natin. So, parang wala namang more than 400 dito. Kasi mabababa lang naman yan. Okay, walang more, basta walang 400, 400 dyan. So, wala. So, walang value dyan. Wala ding value dito. Then, ito, sa vehicle stickers, meron nga ba? Based dun sa ginawa nating example dito. Okay, wala din siya. Nakita naman natin. Puro 1,200 lang siya. So, wala. So, wala din dito. Okay. Ito, wala din. Number of key items. Wala naman tayo number of key items. So, yan. Nakakuha na tayo ng ating, ito, ano naman to? Matic na naman yan. May formula yan. So, ano pang gagawin natin? Etong risk of material misstatement ay depende sa ating mapag-uusapan sa B31. Pero most likely yan ay medium at weak. Okay? Okay. So, most of the times, medium and weak. So, monetary sampling unit natin. Pag ginawa kong moderate ito, yan, bababa. Di bababa yung automatic itong sample size computation natin. So, bumaba yung ano natin. Yan, sabihin na nating moderate yung ating analytical. So, analytical procedures is kapag meron tayong ginawang ibang procedures na hindi substantive like ano yung naging increase-decrease, tama, medyo based ba dun sa naging tama din ba, ganyan. So, ayan. Paano mo naman malalaman kung monetary unit sampling or random or non-statistical. So, kapag ang binigay sa'yo ay, kunyari, ito, 31, tapos, si ano kasi water juice ay iba't ibang balance siya, no? Ayan. 'Di ba? Iba-iba yung balance niya, hindi siya fix. So, kapag not fix, pag ang ano natin is not fix, uh, not fix, sorry, marami yung need na samples. Tapos, fluctuating nga. Fluctuating.
Ang most likely, basta fluctuating ay ang gagamitan na yung MUS. Kapag maliit lang, onti yung samples needed. Tapos, halos same yung data. Halos same data. Mag-random tayo. So, random is, meron siyang equal chance na mapili. Okay. So, MUS, ENB, vehicle stickers. So, si water juice ay fluctuating. So, ang ginawa natin sa kanya ay monetary sampling unit. So, si A and V ay halos pare-parehas, di ba? Konti lang yung difference kung meron. Pero halos pare-parehas yung amount niya. So, ang gagawin natin ay random dapat siya. Ayan. Then, ito din si vehicle stickers. Nakita nyo naman kanina. Na si vehicle stickers ay puro 224, 4,000, ganyan. Ayan, 6,000. Hindi siya ganun kalaki kung mag-fluctuate. Okay? So, random. Itong muna tatlo ang gagawin natin. So, ilan ang total sample size na kailangan with water juice? So, kapag MUS, punta tayo sa MUS. Ayan. Total population ni, sabihin na natin si water juice to. So, total population natin ay, punta lang tayo sa SSF, total population. So, population size or units natin, punta tayo dito kay SSF, 1853 siya. Then, sampling interval. So, ano nga ba ang sampling interval natin? Punta din tayo kay SFS. SSF, meron ditong sampling interval. Ayan, 570. So, samples required. Mag-ilan yung samples required natin? Is 41. 41 ang ating samples required. So, performance materiality natin, ito, tama naman yan. Tolerable misstatement, sabihin natin 400,000. Yung kanina, yung sinasabi ko itong tolerable misstatement. Ito, sabi ko 4,000 na lang ang tolerable misstatement natin, 400,000. So, ayan. Okay, so random start ilagyan muna natin itong number of unit tsaka reference number. So, number of unit is, sorry, ito, ayan, number 1, 2, 3 lang naman yan. So, si water juice ay, ano yun? Sorry. ENV, ay MUS, reference number. So, reference number natin ay, ito, ay, yan, MUS. Base lang natin, ang amount natin is, ayan, credit. Ayun lang. Ay, tama lang naman kasi, so, hindi siya 1853 kasi merong, okay lang yan. Ayan, amount. So, cumulative amount natin ay, ito muna. Tapos, ipa-plus lang natin. 1 plus ito. So, ganyan lang natin siya. So, dito, ano na yung random? Na random, start lang natin siya. Copy natin yan. Hanggang sa dulo. Pwede naman delete yung mga pero naman hindi. So, ilan yung samples na required is 41. Sabihin na natin 41 yung sample required natin. 40, 41. Yan, di ba? Kaso, dito, magkakaroon ka kasi dyan ng index match. So, baka hindi siya oh. Yung formula, idadrag mo lang siya. Yan. Yun. Hindi siya nag-change. Yan, medyo, yan.
hanap na lang kayo ng ibang formula sa ibang ano, sa ibang client natin, may ibang formula siya. So, basta ganyan, ganyan lang siya. May automatic naman, i-change, yung ibang ano kasi natin, na-change to. So, pwede siyang i-change. Ito kasi hindi siya na-change. Ayaw mag-change niya. So, basta yan, may formula yan dyan. I-run between lang natin siya. Run between, tapos 1, tsaka, ano, itong 1 at sampling interval. Yan. So, ayan na siya. So, automatic naman yan mag-compute. So, automatic din yung, pagka-run between natin siya, gagan na values. Copy-paste values lang natin agad. Okay? So, ayan. May number of samples na ba tayo? Ayan, mga selected lang. So, titingnan nyo na lang kung, kunyari, itong si number 71, kukunin natin siya. Ano yung mga samples required natin? Automatic naman yan sa ginawa ni Sir. So, data, filter. Medyo mahaba lang to. Ayan. Pag ang nakuha natin ay selected. So, ayan, marami naman yan siya. So, kukunin nyo na lang. Ayan. Pumasok din naman yung mga 400 na balances. Ayan o, 400. Pasok siya sa ating materiality. Ayan, 400. 400. Hanapin nyo na lang yung isa kung baka nasa dulo pa kaya hindi natin nakuha. Ayan. So, kukunin, ito lang yung reference na ito yung mga samples na kukunin natin. So, paano natin siya ilalagay dun sa working paper? So, sa working paper natin, dapat, ayun, hanapin mo na lang kung ano dun sa working paper. Copy-paste mo na lang dun sa working paper, sa test of details, kung ano-ano tong mga nakuha mo. Kasi, hindi ko pala na ano, na test. Ay, oo, hindi ko pala. Sige, tingnan natin ha. Nakaano lang naman ako. So, wait lang. Income. So, kay income to. Space ko lang, kunyari, yung working paper. Medyo matagal tong ano ko. Yan. Wait lang natin yung working paper. Pero, ayun, habang wini-wait natin yung working paper ng, ano, wait. So, ayun, susunod para hindi na kayo masyadong, ano, ayan. Wait, hindi nyo naman yan nakikita. Mag-ano tayo. Yan. Kunyari, ito yung working paper natin. So, ilalagay lang natin, lagay natin, kunyari, ang working paper ay 001 water juice. Ayan. So, kunin lang natin yung MUS na reference. Ayan, reference. Ayan, meron ka ng reference number. Then, yung ating amount. Yun lang. Ibig sabihin, may samples ka na for ating water juice. Okay. Tapos natin sa water juice, meron na tayo, nag-MUS tayo kasi malaki, maraming samples, at fluctuating ang amount. So, environmental, ang sabi dito ay zero. Kasi sobrang baba ata na ito. So, gawin natin week. Sabihin natin week siya. Zero pa din. Low. Basta ganyan. So, dahil, ba to? Ay, formula ba to? Ay, hindi naka-formula. Ayan, 2. 2 ang kailangan natin kay environmental dahil wala naman siyang, ayan, kung 2, tapos pare-parehas lang, paano natin kukunin?
So, iraran between na lang natin siya. So, samples natin ay kailangan mong i-copy-paste yung mga run between kasi nagbabago siya. Kunyari, ang samples natin number 1 at 2 dahil dalawa lang naman ang kailangan natin. So, run between number 1 at 1853 yata yung dulo nito. Yun lang. So, ito sa schedule tayo. Yan o, 1853 yung dulo. So, 1853. Copy po na natin. Ayan o, kapag hindi mo kinopy-paste siya, nagbabago yung amount niya. Okay, kita mo, pag in-enter ko ulit, magbago siya. So, in-enter. So, ayan, kunyari, ito na yung gusto mong kunin. 155 tsaka 260. So, hanapin mo yung 155. 155. Sorry. 155. So, ayun. Pwede natin siya baguhin ulit. Pero dapat hindi kasama yung mga ganun. Binadali lang natin to. So, run between. Sumakto lang na ano yun, sa dami nang kukunin yung ano pa. Yan, 307. Sabihin na natin si 307. Copy paste values, 307. Kaya gaganon na. 307. So, ito yung nakuha natin. Sample lang. So, kung yan nakuha natin dito sa working paper natin ay si, ay, wala. Ano ko lang to. View screens. Ayan. So, kay ENB na tayo. Sabi ay, dalawa lang. Ayan, si ENB. Tapos, ayun, kakapin nyo lang. Kunyari, ayan. Date. Dito, date. Ay, dito per record. Dito tayo sa may per record. Date. Date. Reference number. Reference. Ay, nawala. Hmm. Redo natin. Yan. Sorry. So, i-copy lang natin. But copy lang. Then, amount. Ito siya, amount. So, pwedeng itong reference. May reference number wala. Tingnan nyo na lang, ito pala ang reference ID natin, hindi ito. Okay? Sorry, ito pala yung reference ID. So, dapat itong nasa MUS natin, ang reference ID. Ayan lang. Ang reference ID natin, ito. Ay, ito lang. Ayan, sa MUS natin. Ayan. Tapos, ang kukunin natin samples ay yung ating selected na. Para parehas naman. So, yun. Working paper, reference, FS. So, sa ENV, ang reference din natin niya ay SI. Okay? Yun lang siya. Madali lang naman siya. Medyo matrabaho lang, kaya kayo na magtrabaho. So, dapat dalawa to. Hanapin nyo na lang yung isa. Same with vehicle sticker. Ilan yung ano natin? Ilan yung amount niya? Random siya kasi pare-parehas sa halos ng amount. Ilan? 3. So, magra-run between tayo na 3. So, ilan to? Samples natin. 1, 2, 3. Run between. So, ano nyo din to? Ang paggamit ng kung ano yung sampling technique natin, MUS, random, or run between, depende sa inyong judgment. So, wala naman siyang pinaka-basic. Ayan. So, ano yung dulo? 1582. Ayan. Yun lang siya. Ay, ano natin? F4.
So, ganyan na yung nakuha mo. So, si 8, basta ganyan. 892, hanapin lang natin, 5892. Yan. So, ito yung nakuha mo. Yan. Depende kung ano yung makukuha nyo. Pero most likely, ganyan yung ating magiging, ah, SSF and MUSR random. Okay? Basta, kung may tanong, magtanong lang kay Miss April at Miss Sheila. Huwag na sa akin, joke lang. So, hey, pwede naman magtanong. So, yun lang. Thank you. Galingan nyo.